Mm. Okay, so last week nakita po natin sa ating pag-aaral ang hindi magandang bunga ng inggit sa tao. Dahil sa apostolic miracles na ginagawa ng mga apostles, kaya naging popular ang Church ni Christ. Dumami ang mga followers niya in a short period of time. Dahil dito, kinainggatan sila ng mga religious leaders ng Israel. Isa pang ikinainggit ng mga religious leaders sa mga apostles ay iyong successful na pangangaral ng mga ito, gayong wala silang formal training at hindi rin nila binigyan ang mga ito ng authority to preach. Nakakainsulto nga naman iyon sa mga well-trained and educated religious leaders ng Israel. And the rise of Christianity would threaten their power over people. Kaya naging dahilan ito para i-persecute sila ng religious leaders ng Israel, particularly ang mga Sadduceo. So para mahinto ang pagkalat ng gospel at para hindi mawala sa kanila ang power, ipinag-utos ngayon ng mga Sadduceo na ikulong ang mga apostles ni Christ. Nakulong nga nila ang mga ito pero nagpadala ng anghel ang Diyos upang palayain sila at inutusan na ipangaral ang magandang balita doon sa templo na kanilang namang ginawa. Nakita natin doon na walang makakapigil sa plano ng Diyos. Kapag binuksan niya ang pinto for gospel opportunity, wala kahit sino ang makakahadlang nito. Nakarating sa high priest at sa kapitan ng gwardya ang ginawa ng mga apostles na pangangaral sa templo. Kaya dali-daling pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardya kasama ang kanyang mga tauhan upang muling huliin ng mga ito. Nakita natin na hinuli nga nila ang mga apostles pero hindi nila pinwersa ang mga ito dahil natatakot sila na baka magalit sa kanila ang taong bayan dahil nga mataas ang respeto ng mga tao sa mga apostles. So in a diplomatic manner, dinala nila ang mga apostles sa Sanhedrin para i-interrogate ulit. Natapos po tayo last week sa pag-interrogate ng high priest sa mga apostles. Ang tanong ng high priest sa kanila ay kung bakit hindi daw sumunod ang mga ito sa utos nila na huwag nang ipangaral ang patungkol kay Jesus. Hindi ikinatuwa ng Sanhedrin ang hindi pagsunod sa kanila ng mga apostles dahil lalong kumalat ang magandang balita sa buong Jerusalem. Bukod doon, nagalit din sila sa mga apostles dahil pinagbibintangan daw nila ang mga religious leaders na siyang responsible sa kamatayan ni Jesus. Totoo naman ang akusasyon ng mga apostles sa kanila. Hindi lang ito gawa-gawa ng mga apostles dahil responsible naman talaga ang mga religious leaders sa kamatayan ni Jesus. Dahil sinulsulan nila ang mga tao na piliin si Barabas na isang kriminal over kay Jesus na walang ibang ginawa kundi gumawa ng kabutihan sa mga tao. Dahil sa kanilang sulsol sa mga tao, kaya pinili ng mga tao na pakawalan si Barabas at ipako sa krus si Jesus. Mababasa natin yan sa Matthew 27:20-25. Pero sinusulan ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga tao na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Kaya nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, sino sa dalawa ang gusto niyong palayain ko? Sumigaw sila, si Barabas. Nagtanong pa ulit si Pilato, ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang mga tao, ipako siya sa krus. Tinanong sila ni Pilato, bakit ano ba ang ginawa niyang kasalanan? Pero lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula na magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Sinabi, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Kaya ang dapat managot, kayo dapat ang managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito. Sumagot ang mga tao, kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan. So nakita nyo na pananagutan daw nila ang kamatayan ni Jesus. And since ang mastermind ng mga Hudyo ay ang mga religious leaders, kaya sa kanila ang mabigat na pananagutan sa pagkamatay ni Jesus Christ. So sa aralan natin ngayon, makikita natin ang naging kasagutan ng mga apostles sa kanilang interrogation. So dito na po tayo sa last part ng chapter 5, verses 29-42. So, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Kung ine-expect ng Sanhedrin na matatakot ang mga apostles sa accusation nila sa mga ito, sila ay nagkamali. Bilang tumatayong leader ng mga apostles, buong tapang na sinagot ni Peter ang akusasyon ng high priest. Ang sabi niya, we must obey God rather than men.
Sa pagsasabing ganito ni Peter, indirectly pinapakita niya dito sa kanila na kinakalaban nila ang Diyos. Tulad ng naging kasagutan niya sa chapter 4, noong pagbawalan din sila ng mga ito na ipangaral ang magandang balita. Pakibasa po, Sister Nova. 18, ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabing huwag nang magsalita o magturo tungkol kay Jesus. 19, pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin na nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos. 20, hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So nakita natin, hindi nagbago ang conviction ng mga apostles sa kabila ng sunod-sunod na persecution na kanilang pinagdaanan. Alam nila they could not serve two masters. At dito malinaw na makikita kung sinong master ang sinusunod nila. Though sinasabi sa Bible na magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto, pero ang pagsunod natin sa authority ay hindi dapat ma-violate ang first and greatest commandment, which is to love the Lord with all our hearts, with all your mind, with all our soul, and with all our strength. Ibig sabihin, kung ang iniutos ng government ay taliwas at labag sa utos ng Diyos, hindi tayo magpa-participate or susunod dito. Alam nyo, ang best example dito ay si King Saul at ang kanyang anak na si Jonathan. Nagalit ang hari sa kanyang anak na si Jonathan dahil hindi nakiayon nito sa gustong mangyari ng kanyang ama na patayin si David. May takot sa Diyos si Jonathan at alam niyang ibinigay na ng Diyos kay David ang paghahari sa bansang Israel. Kaya nung malaman niya na balak patayin ng kanyang ama si David, sinabihan niya si David na tumakas. Ikinagalit iyon ng kanyang ama dahil nakipagsabwatan daw siya kay David. So nakita po natin mga kapatid, hindi lang hari ang sinuway niya, kundi ama din niya to. Pero mas matimbang kay Jonathan ang sumunod kay Yahweh kaysa paluguran ang kanyang hari. Tulad ng ginawa ni na Peter dito, pinagbawalan sila ng mga leaders nila na mangaral na magandang balita na taliwas sa utos ng Diyos sa kanila dahil nag-iwan si Christ sa kanila ng command in Acts 1:8. Ang sabi po dito, but you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Anong lesson po makukuha natin dito? Hindi dapat natin i-compromise ang ating pananampalataya para lang i-please ang iba. Tulad ng nakita natin dito, hindi lang sinuway ni Peter ang mga governing bodies ng Israel, kundi inakusahan pa niya ulit ang mga ito na sila ang responsible sa death ni Christ and boldly affirm once again that Jesus Christ had been raised from the dead and now seated at the right hand of the Father. Kaya ang sabi niya sa verses 30 to 31, the God of our fathers raised up Jesus whom you had put to death by hanging him on a cross. He is the one whom God exalted to his right hand as a prince and a savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. So ilang beses nang sinabi ito ni Peter sa kanila na sila ang nag-execute kay Jesus Christ but God raised him from the dead. Makita natin ang pagiging persistent at fearless ni Peter. Though alam natin na sa kamay ng mga Romano namatay si Jesus, pero ang pinaka-mastermind, tulad ng sabi ko po kanina, ay ang mga religious leaders ng Israel. Dito yung pag-akusa ni Peter sa kanila ay ginawa niyang personal. Dahil ang ginamit na Greek word sa put to death ay diakerizo. This phrase appears only here and in Acts 26:21. It means to lay hands on, slay, or kill with one's own hand. Makita natin dito, instead na umatras si Peter sa kanila, mas naging intense pa ang accusation niya sa mga ito. Kung sa previous chapters, Peter charged the Jewish authorities with responsibility for Jesus' death, dito naman, he insists they are as guilty as if sila ang pumatay kay Jesus Christ with their own hands. At hindi lang nila basta pinatay ang Messiah with their own hands, but they shamefully hung him on a cross. Napag-aralan po natin sa Book of John that crucifixion was reserved for vilest
doon po sa mga pinakamasamang criminals. Dahil ang ultimate execution na ginagawa po dito ay by torture. Nakita naman natin sa Book of John kung paanong pananakit, pangahamak at panghihiya ang ginawa kay Jesus Christ bago siya ipako sa cross na nakahubad. Public shame po ang tinanggap ng ating Panginoon para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. But the one they despised and executed is the very one whom God exalted to His right hand as a Prince and a Savior. Yung mga ginagawang himala ng Holy Spirit after umakyat sa langit ni Jesus, ang patunay na si Jesus Christ ay nakabalik na nga sa langit. Dahil ang sabi ni Jesus sa John 16:7, pakibasa po, Sister Charm. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. So patunay po ang mga miracles na ginagawa ng mga apostles sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa langit na nga si Jesus Christ and God exalted Him to His right hand as a Prince. Prince in Greek is archegos. It refers to the originator, pioneer, founder, author, or beginner of something. In other words, Jesus is the source of eternal life. And closely connected ang word na ito sa term na Savior, tagapagligtas. So Jesus came to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Siyempre, alam naman po natin na hindi lang bumaba si Jesus para isave ang mga Hudyo, kundi para din po ito sa lahat ng tao sa mundo na pinili ng Diyos even before the foundation of the world. Then, repentance is from the Greek word metanoia, which means a change of mind as it appears to one who repents. So, repentance from sin is an important part of saving faith. Dahil ang repentance ay pagtalikod sa pamumuhay sa kasalanan. Tignan po natin yung sinabi ni Jesus patungkol dito. Pakibasa po, Sister Maricel. Magme-message sana ako, te, kasi napuputol yung boses mo sa akin. Hindi ko lang alam sa mga kapatid. Luke 13:1-5. About this time, Jesus was informed that Pilate had murdered some people from Galilee as they were offering sacrifice at the temple. Do you think those Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee? Jesus asked, Is that why they suffered? That not at all. And you will perish too unless you repent of your sins and turn to God. And what about the 18 people who died when the tower in Siloam fell on them? Why were they the worst sinners in Jerusalem? No, and I tell you again that unless you repent, you will perish too. Putol-putol ba yung yung audio ko? Okay lang sa akin, te, yung hindi Okay lang po sa akin. Okay, sige. So, itong repentance po na ito, ito po yung 180-degree turn. Kung dati ang direction na tinatahak mo sa buhay ay sinful, that leads to death, eternal death or eternal separation from God, kapag ikaw ay nagrepent, tatalikod ka ngayon ng 180-degree at ngayon nakadirect na ang path mo o nakaharap ka na sa way ni God. Kaya kapag ikaw ay nagrepent, magkakaroon ng new direction ng buhay mo. Hindi ka mananatili sa dati. Mayroon at mayroong babaguhin si Lord sa iyo. Imposible pong wala. Dahil once na bago ang way of thinking mo patungkol sa kasalanan, magbabago din ang iyong pamumuhay. Ito po yung sinasabi nila na magkakaroon ka ng love-hate relationship sa sin. Kung dati okay lang sa'yo na gawin ang mga bagay na kasalanan sa mata ng Diyos, proud ka pa minsan na gawin ang mga ito like pagsisinungaling, pag-cheat, panlalamang ng kapwa, at iba pang sinful acts. Once ikaw ay totoong nagkaroon ng saving faith, magbabago ang tingin mo sa mga ito. From loving these sinful acts, magiging hate mo na sila.
At yung mga bagay na dati ayaw mong gawin kasi feeling mo para lang ito sa mga santo or mga banal, nagkakaroon ka na ngayon ng interest sa mga ito. Like pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng preaching, pagbabasa ng Bible, pagsali sa mga gawain ng Panginoon, at marami pang iba. Dahil nag-iba ang way of thinking mo, kaya nag-iba din ang lifestyle mo. Kaya change of thinking equals change of actions. Yung change of action, ito yung laging sinasabi ni Jesus na bunga ng tunay na pananampalataya. Kaya lagi niyang sinasabi sa gospel narratives na you will know them by their fruit. Yung transformed life ng isang tao, ang isang evidence na ito ay may saving faith. At ang repentance na ito ay walang human work na kasama because even repentance is a gift from God. Yan po ang sinasabi sa 2 Timothy 2 verses 24 to 26. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses, and they escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Dahil hindi ka magre-repent kung hindi binago ng Panginoon ang puso mo. Kaya just like faith, repentance is also a gift from God. Remember this, mga kapatid, there is no forgiveness of sins apart from repentance. Madaming preachers laging binabanggit ang patungkol sa salvation, but they live out repentance. You'll never be saved until you've turned from your sin. Hanggat hindi ka tumatalikod sa sinful mong pamumuhay. Hindi naman po ibig sabihin nito na magiging sinless tayo, okay? Kundi we are feeling sorry for our sins. Kaya nangihingi tayo ng tawad sa Panginoon at humihingi ng tulong na baguhin tayo. At pinatotohanan nila na witnesses sila sa lahat ng pangyayaring ito patungkol kay Jesus Christ. Kaya ang sabi nila sa verse 32, and we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Alam nila na alam ng mga religious leaders na kung may 2 to 3 witnesses sa bagay na kiniklaim mo, considered na iyon na totoo. Ang witnesses ni Jesus ay hindi lang 2 to 3, kundi sa initial na bilang na nakita natin sa chapter 1, sila ay nasa 120. At hindi lang sila ang nagpapatunay sa mga bagay na nangyari kay Jesus. And so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Kung ang Holy Spirit ay nag-witness din sa mga bagay na ginawa ni Jesus, therefore, nag-witness din si God dito dahil ang Holy Spirit ay God. At may dalawang interesting points ang gustong ipakita ni Apostle Paul dito, Peter, dito sa praise na ito. First, the Holy Spirit is given to every saved person as salvation. Pakibasa po, Ate Hazel. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So ibig sabihin lahat ng believers ay may Holy Spirit. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa thinking and action ng isang believer dahil sa conviction ng Holy Spirit na nagdudwell sa kanila. Without the power of the Holy Spirit, imposibleng mabago ang tao. Sabi nga sa Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change the color of his skin? Can a leopard take away its spots? Neither can you start doing good, for you have always done evil. Ganyan po katindi ang effect ng sin sa atin. Kailangan pang baguhin ni God ang puso natin para makasunod tayo sa kanyang mga utos. Kaya ang sabi sa Ezekiel 36:26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin niyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. So yun po yung Holy Spirit na nagdudwell sa atin upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin
at masunod niyong mabuti ang aking mga utos. So ngayon alam na po natin ang mahalagang role ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. Siya po ang agent sa ating salvation at siya din ang agent sa ating sanctification or pagbabago. Kaya without the power of the Holy Spirit, kung wala pong Holy Spirit ang isang tao, malabo po siyang magbago. Mahihirapan po siya. Kung narinig nyo na yung mga gumagawa ng mga New Year's resolution, di po ba? Gagawin nila yan siguro mga 1 month, 2 months. Sabihin na natin pinakamatagal, 1 year. Pero hanggang dun lang po, hindi nila kayang magbago ng talagang forever. Yung pagbabago talaga, yung totally na pagbabago. Bakit? Dahil di po natin kaya. Yan po yung sinasabi ng Bible, ng Jeremiah 13:23, na hindi po natin kayang baguhin yung ating sinful nature. Ang Panginoon lang po ang pwedeng tumulong sa atin para mabago po natin ito. Kaya kung wala po ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa atin, wala pong pagbabago sa buhay ng isang tao. And then yung next point po ni Apostle Peter, the saved are described as those who obey Christ. They are characterized by obedience. Hindi po sila na-save dahil nag-obey sila, okay? Kundi nag-o-obey sila dahil saved na sila. Ang pananampalataya kay Kristo ay may kaakibat na pagsunod dahil synonymous po ito sa saving faith. Hindi mo pwedeng sabihin follower ka ni Christ pero namumuhay ka sa way ni Satan. Ang tunay na followers ni Christ ay sumusunod sa kanyang mga turo, tulad po ng sinabi ni Jesus sa John 8:31. Then Jesus said to the Jews who had believed him, "If you continue in my word, you really are my disciples." And then sa Romans 1:5, through him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. So nakita po nyo dito, yung pananampalataya ay may kaakibat na pagsunod sa mga turo ni Jesus. Therefore, salvation is surrendering in obedience to the authority of Jesus Christ as Lord. Si Jesus Christ po dapat ang maging Diyos at hari ng buhay natin. So Peter makes the gift of the Holy Spirit and obeying God synonymous with saving faith. In other words, kung nagdudwell sa atin ng Holy Spirit, mag-o-obey po tayo sa turo ni Christ. Dahil ang Holy Spirit ang nagko-convict at tumutulong sa atin para magawa nating mag-obey sa ating Savior. Hindi man ito perfect obedience, yung 100%, hindi po wala pong makakagawa nun dito. Dahil nasa sinful nature pa po tayo. Pero mas mangingibabaw sa atin ang pagsunod kay Christ kaysa ang sumuway sa Kanya. At ang pagsunod natin sa mga turo ni Christ ay isang patunay na tayo nga po ay may saving faith. After Peter charged them with rejecting and executing their Messiah, and hence being in rebellion against God, tignan po natin ngayon ang naging reaction ng mga religious leaders after nilang marinig ang charge ni Peter sa kanila. Sabi po dito, but when they heard this, they were cut to the quick and intended to kill them. Sa mga nagpipreach na magandang pamarisan si Peter. Hindi po siya nangime na sabihin ng totoo at hindi niya nilabnawan ang gospel but presented the truth. Pero once ang sermon or ang preaching mo ay convicting, makakaasa ka na may violent reaction sa mga taong tumigas na ang puso dahil sa kasalanan. Tulad ng mga rulers ng Israel, when they heard Peter's bold presentation of the gospel, hindi nila ito nagustuhan. And they were cut to the quick. Ano po bang ibig sabihin yan? Cut to the quick is diaprio, which appears only here and in Acts 7:54, which means to divide by a saw. It literally refers to cutting something in two. So metaphorically, ginamit po yung word na yan sa pag-describe sa power ng salita ng Diyos na mababasa natin sa Hebrews 4:12. Pakibasa po, Sister Myla. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabilaang talim, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasuhan at kalooban ng buto,
Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So yan po ang nangyari sa kanila. Na-convict sila sa kanilang narinig, but instead tanggapin nila ang katotohanan at magrepent, they chose to harden their hearts and intended to kill them, yung mga apostles, tulad ng ginawa po nila kay Jesus Christ. Sabi po dito, for this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Yung paggawa niya ng miracle sa Sabbath. Ito yung sinabi ni Jesus sa mga alagad niya bago siya mamatay. Pakibasa po, Sister Charm. John 15:18-20. Sinabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinasabi ko sa inyo na walang aliping mas higit sa kanyang amo. Kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin nila ang inyong salita. So kung inusig po ng mga religious leaders si Jesus, ganun din ang gagawin ng mga to sa mga alagad ni Jesus, na siya nga pong nakita natin ginagawa nila sa mga ito. Nakita po natin dito kung gaano katigas ang puso ng mga religious leaders sa kabila ng madaming ebidensya na present ng mga apostles sa kanila, na binakapan pa ng mga miracles, and yet nireject pa rin nila ang gospel. At ang malala, gusto pa nilang patayin ng mga apostles. Nagpupuyos sila sa galit dahil hindi nila nagustuhan ang akusasyon sa kanila. Nasa boiling point na sila dito. Ito yung point na galit na ang tao at anytime pwede na siyang makapatay. At yun nga sana ang balak nilang gawin, but by God's providence, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, respected by all the people, stood up in the council and gave orders to put the men outside for a short time. So matalim at makatotohanan na preaching, laging may 3 possible reactions ang tao. Una, saving acceptance. Ito po yung conviction that leads to salvation. And then, ang pangalawang possible reaction is maging violently hostile ang nakarinig. Ito yung mga taong atakihin ka personally and worse, maaaring umantong ito sa pananakit physically. Tulad ng mga rulers ng Israel na gusto silang patayin. And last possible reaction is indifference or unconcern. Ibig sabihin, hindi sila interested sa message. Kumaga, wala silang pakialam sa kanilang narinig. Hindi sila violente, hindi rin naman sila magre-repent. Wala lang silang gagawin patungkol sa message na kanilang narinig. Kaya hindi sila kakampi at hindi rin sila kalaban. At ganoon ang isang Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law. So, iset po muna natin ang stage dito para ma-visualize nyo ang kwento. So, ang mga apostles dito ay nasa presensya ng mga religious leaders ng Israel na mas kilala sa tawag na Sanhedrin, na ang ibig sabihin ay assembly or council. Ito ang Jewish court of law sa time ni Jesus. Sa time natin ngayon, parang ito po yung Supreme Court. Ang namumuno dito ay ang high priest. Yan, na laging galing sa sekta ng mga Sadduceo. At napag-aralan natin last week na ang nag-i-interrogate sa mga apostles dito ay ang high priest. At may 70 members ang high priest. Sa 70 members, may mga Sadducees, scribes, elders, at Pharisees. Yun nga lamang dahil ang high priest ay Sadduceo, kaya nasa kanila ang control sa Sanhedrin. Sila, parang sila yung nasa administration, okay? Sila ang may pera at sila din kasi ang may collaboration sa Rome. Sila bali ang traitor sa bansa nila dahil nasa side sila ng Rome na sumakop sa kanila. Sila yung nagpapalapad ng papel sa Rome because they want to get along with Rome. Though sila ang powerful sa loob ng council, sa labas naman ng council, mahina sila. Wala silang hatak sa mga tao dahil nga traitor ang tingin sa kanila ng kapwa nila Hudyo. Kabaligtaran naman iyon ng mga Pariseo. Although minority party within the council ang mga Pharisees, sila naman ang majority party outside the council. Well-respected ang mga Pharisees sa kapwa nila Hudyo. The typical Jewish boy would have received his religious training from a Pharisee.
Ang mga Sadducees at Pharisees ay parang north and south ang relasyon. Hindi magkasundo ang dalawang grupo na ito. Magkakaiba kasi sila sa kanilang paniniwala sa halos lahat ng bagay. Magkaiba ang political views nila. Loyal sa mga tao, mga Pariseo, samantalang loyal sa Rome, ang mga Sadduceo. Magkaiba din sila when it comes in religious belief. Hindi naniniwala sa mga angels, resurrection, miracles, and sovereignty ni God ang mga Sadduceo, na siya namang pinapaniwalaan ng mga Pariseo. Naniniwala ang mga Pharisees sa mga miracles na ginagawa ni God at ganoon din sa sovereignty ni God. At isa sa members ng Sanhedrin na isang Pharisee ay si Gamaliel, a teacher of the law. Ibig sabihin, he was an Old Testament scholar sa time nila na yon. He was respected by all the people in his time. Maganda ang reputasyon niya sa mga tao dahil nasa panig siya ng kapwa niya Hudyo, na taliwas sa ginagawa ng mga Sadduceo. Kaya naman the people of Israel held him in high esteem. Apo siya ng isa ding kilalang rabbi or teacher ng Israel na si Hillel. Isa si Hillel sa two founders of two wings of Phariseeism. At si Gamaliel ang tagapagmana nito sa pagiging leader of the liberal wing of the Pharisees, kaya very, very popular siya. Gamaliel was one of the few honored with the title Rabban or Master instead of the usual title na Rabbi. Ang sabi ni Pastor Jan, total of 7 lamang ang nabigyan ng ganitong titulo. At si Gamaliel ang pinakaunang binigyan ng ganitong title. Ibig sabihin, he was a great teacher. Parang sa time natin ngayon, may PhD or doctorate degree siya sa kanyang belt. Kaya sa Book of Talmud or Mishnah, ito ang nakalagay na description sa kanya noong siya ay namatay. When Rabban Gamaliel the elder died, the glory of the law ceased and purity and abstinence died. So malalaman mo na highly respected siya ng mga tao dahil sa sinabi nilang ito patungkol sa kanya. They felt when he died, everything went with him. And his most famous student was the Apostle Paul. Then Gamaliel stood up in the council and gave orders to put the men outside for a short time. So matalino si Gamaliel. Alam niya kapag pinersecute nila ang mga Christians, magkakaroon niyon ng negative reaction sa mga tao. Dahil mataas ang tingin ng mga tao sa mga Kristiyano, dala ng mga signs, wonders, and miracles na ginagawa ng mga ito. Kapag nangyari iyon, magagalit ang mga tao sa kanila and they will lose their prestige with the people. So he commanded to take the disciples out of the room para hindi marinig ng mga ito ang proposal niya. Then he warned his fellow members of the Sanhedrin and he said to them, "Men of Israel," patungkol sa mga kasama niyang members din ng Sanhedrin, "take care what you propose to do with this man. For some time ago, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a group of about 400 men joined up with him. But he was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing." So nagbigay muna siya ng dalawang illustration. Yung pangalawa mamaya natin mababasa sa verse 37. Nagbigay muna siya ng dalawang illustration bago niya sinabi ang main point niya. So ang una yung nasa 36, ito. For some time ago, Theudas rose up claiming to be somebody. Dito lang nabanggit itong si Theudas sa Bible. Kaya wala tayong reference patungkol sa ginawa niya. And Theudas was a common name during that time. Kaya hindi malinaw kung sino ba itong tinutukoy niya na ito. Pero malamang sa time nila na iyon, alam ng buong council ang tinutukoy niya dahil hindi na siya nagpaliwanag pa kung sino itong tao na to. Isa lang ang sure tayo dito. Ang Theudas na ito ay nagpasimula ng revolt or pag-aalsa o rebellion. And a group of about 400 men joined up with him, but he was killed. And all who followed him were dispersed and came to nothing. Next illustration na ibinigay ni Gamaliel ay sa verse 37. After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the census and drew away some people after him. He too perished, and all those who followed him were scattered.
So Gamaliel's second example was Judas of Galilee. He led a revolt against the census or the taxation ordered by Quirinius in AD 6. Hindi ito yung census na tinutukoy ni Luke sa Book of Luke, okay? Nag-akla si Judas sa Roman government dahil sa kanyang principle that God is king. Therefore, to pay taxes to Rome is blaspheming God. None of us shall pay taxes anymore. At ipinakalat niya itong principle na pinapaniwalaan niya na ito. At marami siyang nahikayat na sumama sa kanyang pag-akaklas. Dahil ayaw din nilang magbayad ng taxes sa Rome. So this was a big threat to Rome. Kaya immediately umaksyon ng Rome at siya ay itinumba. Nang mapatay na siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya, tulad ng mga followers ni Judas. Kabaligtaran nito nang nangyari kay Jesus, di ba? Dahil si Jesus, nung hindi pa siya namamatay at umakyat sa langit, halos nagtatago ang mga followers niya, like si Nicodemus and Joseph of Arimathea. Pero noong namatay si Jesus, lumantad sila ng mga followers niya. Then sa next verse, Gamaliel gets to his point. Sabi niya, so in the present case, I say to you, stay away from this man and let them alone. For if this plan or action is of men, it will be overthrown. But if it is of God, you will not be able to overthrow them, or else you may even be found fighting against God. Gamaliel's advice reflects his belief na si God ang may control sa lahat ng nangyayari. Sa unang basa, akala mo sound advice and biblical ang ibinigay niyang payo dito. Pero tignan natin kung bakit may mali dito. Una, pinayuhan niya ang mga kasama niya to adopt a wait and see principle. Since if this plan or action is of men, it will be overthrown. Katulad daw ng nangyari kina Judas and Judas na nagrevolt din. Dahil iniisip niya marahil na nag-aalsa or nagre-rebelde ang mga apostles dito, katulad ng paratang nila kay Jesus Christ. Basahin natin sa Lucas 23. Pakibasa po, Sister Charm. At sinabi nila ang mga paratang nila laban kay Jesus, nahuli namin ang taong ito na sinusulsulan niya ang mga kababayan namin na maghimagsik. Ipinagbabawal niya ang pagbabayad ng buwis sa emperador. At sinabi niyang siya raw ang Kristo na isang hari. At sinabi sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito na ayon sa inyo ay nanunulsol sa mga tao upang maghimagsik. Inimbestigahan ko siya sa harap ninyo at napatunayan kung hindi totoo ang mga paratang niyo laban sa kanya. So sa pagsasabi ni Gamaliel na, hintayin niyo muna, tignan niyo muna ang mangyayari. So doon natin makikita na iniisip niya na katulad ni Judas at si Jesus, ang mga apostol ay nagre-rebelde din. Dahil yun ang tingin nila kay Jesus Christ, di ba? Na siya ay nagre-rebelde. Kaya sabi niya, maghintay muna kayo. Wait and see kung ano ang mangyayari. Kung sila ba ay rebelde or sila ba ay mula sa Diyos. So anong mali doon? Sa Diyos, hindi wait and see and believe, kundi believe and you will see. Sabi dito sa John 11:40, Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? As Apostle Paul said in 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Sa pananampalataya kay Jesus, hindi pwedeng wait and see and then kapag nakita mo na ito, ay totoo nga, doon ka palang sasampalataya. Hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon sa mga taong sumasampalataya at sasampalataya sa Kanya. May isang preacher na ang pangalan ay Dwight L. Moody. Ang style niya ng pag-preach ay go home and think about it patungkol kay Christ. That night, the Chicago fire broke out at kalahati po sa kanyang kongregasyon ay namatay. Kaya ang sabi niya, that's the last time I told anybody to wait and see. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, ang famous student ni Gamaliel, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Sa pananampalataya kay Jesus Christ, hindi pwede ang wait and see. Kung ngayon nyo narinig ang gospel, ngayon nyo tanggapin. Dahil baka sa kakahintay nyo ng signs, magising na lang kayo one day, nasa hell na kayo.
Kaya mali ang sinabi dito ni Gamaliel. Though may blessing in waiting, yun ay sa ibang bagay na gusto tayong turuan ng Panginoon na maghintay, pero hindi sa pananampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. And then, ang sabi niya sa next phrase, if it is of God, you will not be able to overthrow them, or else you may even be found fighting against God. So, sa unang basa, akala mo, tama na naman itong advice ni Gamaliel sa kapwa niya rulers, ano? So, anong mali ulit dito sa sinabi niya? Ang sabi niya kasi dito, kung naging successful ang mga apostles, ito ay galing sa Diyos. Tama naman ang ginagawa ng mga apostles na galing sa Diyos. Ang mali doon, hindi lahat ng successful ay galing sa Diyos. Ang gusto niya sabihin dito, whatever succeeds is of God. Whatever fails is not. Yun ang isa pang mali sa sinabi niya. Dahil maraming yumaman sa buhay, dala ng iligal na pamamaraan. Pagnanakaw, droga, sugal at marami pang iba. Kaya hindi lahat ng businesses or gawain na successful ay galing sa Diyos. Siya ay Old Testament scholar. Ang dapat ibigay niyang advice sa kanila ay tignan ng Old Testament writings. At yun ang gawin niyang basihan kung ang mga ginagawa ba nila ay ayon sa nakasulat sa Old Testament. Anong propesiya ni Prophet Isaiah patungkol sa gagawin ng Messiah? Ang sabi niya dito, at kapag nangyari na ito, makakakita na ang mga bulag at makakarinig na ang mga bingi. Lulundag na parang usa ang mga pilay at sisigaw sa tuwa ang mga pipi. Hindi ba ginawa yan ng Panginoong Yesus at ng mga apostles niya? Noong magsugo si John the Baptist ng mga tao niya kay Jesus Christ dahil gusto niyang malaman kung si Jesus na ba ang Messiah, ang naging sagot ni Jesus ay ang sinasabi ng Bible. Pakibasa po, Sister Nova. Mateo 11:2-5. Nang nasa bilangguan si Juan na tagapagbautismo, narinig niya ang mga ginawa ni Jesus, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod upang tanungin si Jesus, kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus sa kanila, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling mabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. So nakita niyo mga kapatid, ang naging sagot ni Jesus? Parang sinasabi niya dito na kayo ang humusga sa mga gawa ko. Hindi ba yan ang nakalagay na gagawin ng Messiah kapag siya ay dumating na? Kaya kung totoong great Old Testament scholar itong si Gamaliel, dapat ang salita ng Diyos ang basihan niya ng katotohanan at hindi ang success or tagumpay ng isang organization or tao. Sa panahon po natin ngayon, mas marami pang ang members sa mga false religions kaysa sa Christianity. Pero hindi naman sila galing sa Diyos, kundi gawa sila ng kalaban. Mas marami pang ang followers sa mga false teachers kaysa sa mga totoong servant ni Christ. Kaya mali at hindi biblical ang sinabi niya dito. At kung i-apply natin sa kanila, sa mismong Sanhedrin, ang principle na sinabi niya, dapat nabuwag na sana ang Sanhedrin na siyang dahilan ng kamatayan ni Jesus Christ. Kaya unbiblical ang principle na sinabi niyang iyon sa mga kasama niyang council. Though hindi man biblical itong advice niya, ginamit naman ito ng Panginoon para hindi mamatay ang mga apostles sa first stage pa lang ng church. Dahil kailangan sila ng iglesia para sa pagpapakalat ng magandang balita. Nasa Jerusalem pa lang sila dito at hindi pa nakakalabas sa ibang lugar. Kaya hindi pa pwedeng mamatay ang mga apostles. Kaya God's providence ang pagbibigay ng ganoong advice ni Gamaliel. Even unbiblical or unbelievers ay ginagamit din ni Lord para sa katuparan ng plano niya. And verse 40, they took his advice, and after calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus, and then released them. So alam na mga Sadducees na mataas ang tingin ng mga tao sa mga Pharisees. Kaya kung gusto ng mga Sadduceo na makuha ang love and respect ng mga tao, kailangan magkaroon sila ng good reputation sa mga kailangan magkaroon sila ng magandang pakikisama dito sa mga Pariseo. Kailangan nilang pakibagayan ng mga ito. So ganito lang po yan. Ang mga tao ang may control sa mga Pariseo. Because the Pharisees wanted the love of the people.
Ang mga Pharisees naman, somehow, ang may control sa mga Sadducees. Dahil ang mga Sadduceo ayaw nila na magkaroon ng alitan between them and the Pharisees dahil mahal ng mga tao ang mga Pariseo. So nakita niyo po yung cycle and greed? Yung interest at kapakanan lang nila ang iniisip nila. Kaya sila nagkakasundo-sundo. Actually, ang mga Sadduceo at Pariseo na parang South and North ay nagkasundo sa pagpatay kay Jesus Christ, ang kanilang Messiah. Ganun po ang mga tao. Parang sa politics, yung interest lang nila ang mahalaga. Kaya wala pong permanent friends and enemies sa politics. Ganun din sa mga religious leaders ng Israel. So sinunod ng mga Sadduceo ang payo niya. And after calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus and then released them. Yung pagpapahugupit sa mga apostles ay hindi po necessary and it was criminally unjust. Dahil wala naman silang criminal charge. Ginawa lamang ng mga officials ito para po takutin ang mga apostles. Usually, 40 lashes minus 1 ang ibinibigay nilang hagupit para masiguro nila na hindi nila ma-violate ang ibinigay na legal limit sa Mosaic Law. Sabi po dito sa Deuteronomy 25:3, ngunit hindi ito hihigit pa sa 40 hagupit dahil magiging kahiya-hiya na ito kung hihigit pa roon. So sa takot nila na ma-violate nila ang law ni God, kaya 39 lashes lang ang ibinibigay nila dahil baka nagkamali daw sila ng bilang. So ganun po sila ka-hipokrito. Ganun din si Gamaliel. He had no problem with the whipping. Kaya dito natin makikita ang indifference niya. Hindi siya nagsuggest sa mga kasama niyang council na wait and see bago sila umaksyon dahil nasa panig siya ng mga apostles, kundi sariling interest din niya ang pinapahalagahan niya dahil ayaw po niya na masira siya sa mga tao. So verse 41, so they went on their way, yung mga apostles, from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name. So instead na ma-demotivate ang mga apostles sa nangyari sa kanila at matakot, kabaligtaran noon ang nangyari. The apostles were rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name, for Jesus' name. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Galatians 6:17, for I bear on my body the scars that show I belong to Jesus. Tulad ng ganun din po dito, sabi niya, the apostle bore on their body the marks of Jesus. Those beating had been meant for Jesus. Tulad po ng lagi kong sinasabi na ang ginagawa ng sa mga Kristiyanong pang-aalipusta, pangahamak, pananakit, ay ginagawa kay Jesus Christ dahil nire-represent ng mga Christians si Christ. Tayo po ang delegate niya. Kaya kung ano ang pakikitungo ng mga tao sa atin, indirectly ginagawa po nila yon kay Jesus Christ. Tayo ang nagpatuloy sa gawain ni Christ tulad po ng sabi ni Apostle Paul. Pakibasa po, Sister Maricel. Nagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. At si Apostle Peter, pakibasa po Ate Hazel. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Kaya para po sa mga apostles, it was an honor when the unbelievers persecute them. Tandaan po natin ito mga kapatid. They are not really after us, kundi kay Christ na nire-represent natin. At patunay yun na ang Holy Spirit ay nasa atin, kaya po namumuhi sila sa atin. Yung tao sa mundo, alam niyo po yung mga non-believers, sabi nga nakalagay sa Book of John na kamumuhian tayo ng mga non-believers. Ang tanong, sinunod ba nila ang bilin ng high priest sa kanila? Hindi. Tulad ng sabi ko po kanina, instead na matakot sila at magtago, sila ay nagpatuloy sa pangangaral na magandang balita na hatid ni Kristo. Kaya ang sabi dito sa verse 42, ang last verse po natin, and every day in the temple,
And from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. Kung sa panahon natin ngayon, madaling matakot at tumalikod ang mga tao dala ng hindi sila well-rooted sa salita ng Diyos, pero hindi po ang early church. Masaya pa sila sa naranasan nilang hirap dahil kay Kristo at walang nakapigil sa kanila. Hindi persecution ang pipigil sa pagpapakalat ng magandang balita. Ito po ang principle na makukuha natin dito mula kay Pastor Jan. Sabi po niya dito, God does not promise skies always blue, flowers strewn pathways all our lives through. Ibig sabihin, hindi parang walk in the park na buhay kung saan napakaganda ng paligid dahil sa mga naggagandahang bulaklak. God does not promise sun without rain, joy without sorrow, peace without pain, but God has promised strength for the day, rest of the labor, light on the way, grace for its trial, help from above, unfailing sympathy, undying love. So tulad po ng lagi kong sinasabi, hindi bed of roses or walk in the park ang pagiging Christian. Pero sa bawat pagdurusa po natin para kay Christ, alam natin na nakikibahagi tayo sa dinanas niyang pagdurusa at nakakasiguro tayong may naghihintay sa atin na eternal life. Hindi madali, pero kaya po nating mapagtagumpayan ang lahat ng ito sa tulong ng Holy Spirit na nasa atin. Tulad ng sabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. At ang epekto po ng kanilang katapatan sa salita ng Diyos ay makikita natin sa verse 1 ng chapter 6 na patuloy na dumami ang mga alagad ni Jesus. So somebody believe. May nag-reject man, pero marami pa rin po ang sumampalataya. So praise God. So dito po nagtatapos ang chapter 5. Thank you for listening. To God be all the glory. So dumako na po tayo ngayon sa ating